Time check. 1:41 ng hapon. Nandito na yung araw sa kabilang rack. Dito, mga 12 siguro or 12:30, nandito na yung araw niya sa gitna. May pupo. Tapos, may, nilaban ako ng sapatos. And then, dito, mga 1 o'clock, ayan, mga ganyan, mga 12:30 or before 1, nandito na yung araw sa kabilang rack. Ayan, 'di ba? Morning sun dito sa kabila, dun sa likod ko. Tapos dito is hapon. Yan yung nilagay kong net. And ngayon ko lang ulit na check kung mainit ba talaga. Kasi nung walang net to, grabe yung init niyang baligtaran hanggang dun sa harapan at saka dito. Ngayon, nung naglagay ako ng net, hindi naman siya gaano mainit. And tumaba yung mga dahon nung mga nasa labas ko na succulents. Tingnan nyo yung ating mga aloes. Aalisin ko yan mamaya. Riripat ko yan. Or, may dumadaan pa rin pusa, guys. Tingnan nyo. Nalalaman ko pag may dumadaan pusa, inaano nila to, tinataob nila. Ayan. Ang init dito, sa area na yan. Tapos dito naman, update ko lang kayo kung ano yung itsura ng init dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Yung init niyan sa labas, dun sa likod niyang ating succulents is, ayan, mainit. Tapos mamaya, mga 3:30, dito naman yung init niya sa harapan. Hindi ko alam kung papaano ko explain. Pero mainit dito sa harapan yan. Kasama na yung mga gymno natin dyan, maaarawan. Morning sun din, may araw dito. Tapos, hapon babalik, ang araw ay nandito. Ngayon kasi nasa likod yung araw eh. Pansinin nyo, maliwanag dun sa likod. And doon sa labas ng bahay, mga ganitong oras, hindi na siya maaraw. Yung araw niya is papunta na dun sa kalsada. Hindi na maaraw ng ganitong oras eh. Before 2 o'clock, eto maaraw pa. Pero dito sa kabila, next time ililibot ko kayo sa harapan ng bahay kasi may ginagawa akong project dyan. Dahil medyo tamad-tamad tayo lumabas ng ganitong oras na mainit, hindi ko siya na tatapos agad yung ginagawa ko. May mga nilalagay kasi akong halaman doon sa harap ng bahay. Kaya next time ililibot ko kayo doon. Ito lang yung ini-update ko kasi karamihan sa inyo nagtatanong kung ano daw ba yung gusto ng ating mga succulents. Ayan, tanggalin muna natin. Ito yung gusto niyan, maaraw, matingkad. Hindi pa rin ako nakakapag-rearrange dito. Mga luwag-luwag yan dahil yung mga nakalagay dyan before, pinropagate ko. Ito yung mga pinropagate ko, nakalagay doon. Ito yung mother. Yan. Siya yung nakalagay dito sa area na yan. So, etong si Taba, ay taba talaga nito. Si Bainesi, Albert Bainesi ay dito siya nakalagay nung nakaraan. Kaya lang pinaghiwalay ko. Ayan, nagkakulay na si Purple Haze. Ganda ng kulay ni Purple Haze. Pag yung full sun. Ano naman siya? Para siyang naka full sun kahit na meron siyang net dito. Dahil dito sa area na to, diyan ang gagaling yung matinding sikat ng araw papunta dito. Ayan, kaya nakaka-receive pa rin sila ng full sun. Kaya ganyan pa rin sila, kagaganda yung kulay ng dahon. Dito tingnan nyo, may tumubo akong damo dun. May mga bunga. Kasi nagdilig ako nung nakaraan. Ayan, umano na ulit sila. Nabuhay na ulit. Ito, nalagas. Nalagas to, hindi ko alam kung bakit nalagas. Pero, ang ganda ng kulay nitong si Purple Haze. Nabubulol pa tayo. Maganda yung kulay niyan. Purple nga talaga. Before kasi, hindi ko alam yung pagkakaiba ng Purple Haze sa Victor Cane and Pats Pink. Pero si Pats Pink and si Orange Lover halos nagkakamuka. Maliliit lang yung dahon ni Orange Lover. Si Pats Pink naman is matataba na namumula din. Ayun yung namumula. Yan. Nandiyan yung mga gustong-gusto kong fini-feature sa inyo kasi mababait sila. And then makikita nyo lagas-lagas yung ghost plant natin dyan. Dinaanan ng pusa. Hindi ko alam kung bakit nakakadaan pa rin yung pusa dito. Ano bang gusto nila? Tumutulay sila dun. Hindi ko alam talaga kung paano nila. Tumutulay sila dyan. Tapos, ayun, may bukas na naman dun na net. Diyan sila dumadaan. Pinapahirapan yung sarili ng mga pusa.
Eh, ang luwag-luwag naman dun sa kabilang ano, sa kabilang gate. Dito pa dumadaan, nakakaperwisyo. Nanlagas tuloy yung ano natin, copper tone. Kasi itinumba nila yan. Ganda oh. Maganda yung mga nasa ibabaw. Pag ganitong oras, ang ganda. Pag pahapon na guys, hindi na maganda yung kulay ng succulents pag binidyo natin. Pag umaga, iba-iba yung color nila eh. Pag umaga, matingkad na matingkad. Pag ganitong tanghali, carry pa din naman. Pero hindi na siya ganong kaganda pag binidyo. Pero colorful pa din, 'di ba? Siguro dahil may araw dito sa morning. Ito pala yung aking nire-arrange. Well, ano pala, ito pa purple haze din yan. Pero iba yung color. Kamukha siya ni ghost plant. Pero purple haze yan. Nagre-arrange ako dito, oh. Yan. May ginagawa akong video ng pagre-rearrange ko. Hindi ko pa yung na-upload kasi hindi pa ako tapos magre-arrange. Ito pa lang na-rearrange ko. Ito. Ayan, hindi ko siya pinakialaman. Yung nasa ilalim, hindi pa. Siniksik ko lang yung mga halaman dyan. Ito mga nakikita nyo na yan. Panglabas ng bahay to eh. Ito oh. Anong pangalan yan? Yan, nawala. Nasa dulo ng dila ko. Dito muna tayo. Si Darly Sunshine. Si Adolphi. Ayan. Panglabas ng bahay to. Mga yan. Dito ko lang inilagay. Ganyan ako pag maglalabas ng halaman sa dun sa pinakaunahan. Dun sa pinakalabas ng bahay. Dun sa gate. Ganito ako maglabas. Una, nilalagay ko sila dito. Pag nakailang linggo na, ililipat ko sila ngayon dito. Yan. Tapos another week dito, 1 week to 2 weeks din, depende sa sipag ko. Pag nakapwesto na sila dyan, saka ko sila ilalabas para hindi sila mabigla, masusunog. Well, yung araw naman sa labas ng bahay is wala na silang araw ng ganitong oras. Nandun na sa kalsada yung araw. Pero pag bandang tanghali, morning hanggang tanghali, sobrang init dun sa labas. Dahil nakadirect talaga sila. Yun. Dito kasi filtered. Ito yung nililipat ko ng pwesto dahil nasa na? Ito oh, si Cream Tea. Nilipat ko siya ng pwesto, nandito siya nung nakaraan. Well, saka ko na ipapakita sa inyo yan dahil yung ibang mga ilalagay ko na plants dito is hindi ko pa nalalagay. Ibababa ko yung mga sunset ko dito sa ilalim. Basta bahala na dahil for ano lang to eh, succulents yung gusto kong ilagay dito. Yan. Hindi pa rin talaga ayos dahil ano siya, may maliit, may malaki, may maliit. Yung mga cactus ko, dun sa kabilang garden ko ilalagay. Saka ako na rin kayo ililibot doon dahil may project ako na ginagawa doon na ayoko munang ipakita sa inyo dahil mapupuspaw na naman ako. Parang na ano siya, na tawag dun, buyag. Ano ba tawag doon sa Tagalog? Nababate. Naniniwala ba kayo doon? Nababate. Katamaran ko lang talaga yun. Ano pa ba? Wala, ang ano na, ang haba na ng video na to ah. Sabi ko update lang eh. Hala, nasira pa. Hala, nasira. Ito, sanay ito sa full sun. Kaya lang, inilipat ko dahil pagpuputol-putulin ko siya, ngayon nabulok. Ayan oh, hindi naman pala nabulok. Na ano lang, pumangit kasi sanay ito sa full sun tapos nilipat ko dito. Etong si coconut ice na to, ay nako, ayaw talaga mabuhay sa akin. Tignan nyo, ilipat natin to. Yan, ayaw mabuhay. Tapos eto, si Mrs. Richards na variegated. Yan, hindi talaga ako makabuhay na ito guys. So ang ginawa ko, pinagpuputol-putol ko, pinropagate ko. Sana hindi na siya magdiretso mabulok. Pinutol ko muna. Inaano ko muna sila, inaayos ko muna bago itanim ulit. Tingnan nyo, nabubulok talaga sa akin si variegated Mrs. Richards. Nakalima na siguro akong tanim nito. Hindi talaga siya nabubuhay. Try ko i-propagate tapos pinutol ko. Ano pa ba? Yun lang naman ang aking update sa inyo. Hindi pala effective yung mga ano ko dito. Kailangan kong bumili ng panibagong net. Yung net na black para hindi naman halata sa labas ng bahay na naka-net ako dito. Ibabalik ko to na may net para hindi siya pasukin ng ano,
ng pusa. Kasi guys, before may net dyan na nakalagay. Hindi siya halata sa labas ng bahay kasi black. Kaya lang, gusto ko kasi open dahil yung kusina namin or yung lamesa namin nandito. And gusto ko mahangin. Mahangin naman siya pero mas maganda pa rin yung tingnan nyo yung galaw ng puno. Mas maganda pa rin yung dire-diretso yung hangin. Mas maganda yung walang net. Eh, no choice ako eh. Kailangan tanggalin. Ito, kada bunot ko ng damo, isang linggo lang, ayan na naman, kakabunot ko lang dito guys. Ang gagawin ko sa kanila ngayon, ia-uproot ko lahat, tapos, ipopropagate ko, ganda neto oh. Kulang pa yan, pero namumula-mula to sa araw. Aloes. Ay! Ito oh, tignan nyo, ang ganda nito, pulang-pula to sa personal. Saka ko na ipapakita sa inyo ang mga update nila pag naitanim ko na. Tignan nyo ang pulang-pula niya. Full sun kasi maganda sa aloes para lumabas yung totoong color. Ayan o, gaganda niya. Namumula talaga sila sa araw. Tignan nyo. Galit na galit. Pulang-pula. Saka ko na kayo update dito pag naripat ko na and na-propagate ko na sila. Kailangan ko i-propagate para yung damo maiwasan na or mabawasan. Tatanggalin ko yung mga potting mix nila. Wala naman yung mga langgam-langgam pero i-use ko na naman yung mga potting mix nila. Tapos by next week itatanim ko sila sa bagong potting mix. Ayun lang guys ang ating video for today. Ito is wala ng araw ng ganitong oras. Kaya pinakita ko sa inyo yung time check. Hala, nasa yung cellphone. Pinakita ko lang sa inyo. Tapos ito, nandito na yung araw. Yan. Okay, yun lang.